Likas sa ating mga Pilipino na kapag may selebrasyon ay dapat may kainan. Kulang ang pagdiriwang kapag walang pagkaing inihanda. Minsan nga magrereklamo tayo kapag kakaunti lang o nakatago yung Shanghai o yung lechon. Mga Pilipino din lang yata ang mahilig sa mga buffet at magsharon kapag umuwi na sa bahay. Gutumin talaga tayo mga Pinoy. Pero maliban sa pisikal na kagutuman, ay gutom din tayo sa napakaraming bagay. Nagugutom din tayo sa pagmamahal ng iba. We are all hungry for love. Maybe not only hungry, but also starving for love. Nagugutom tayo hindi lang sa pagmamahal ng ating mga magulang. Minsan, nagugutom din tayo sa pagmamahal ng mga kapatid natin. Nagugutom din tayo sa mga pagmamahal ng kaibigan. Sa mga may mag-asawa dito, magkasintahan, siguro minsan naranasan yung magutom sa pagmamahal nila. Ito po yung katotohanan. Hindi talaga napupuno ng kahit anuman o sino man ang ating mga kagutuman dito sa mundo. Lahat tayo nagugutom sa pagmamahal. Pero ang Diyos, siya lang ang makakapuno sa ating mga kagutuman. Sa ating mabuting balita, iwinika ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. I am the bread of life." Sinabi niya ito pagkatapos niyang pakainin ang libong-libong tao. Nanlaki siguro yung mga mata nang nakarinig nito. Ano kayang ibig sabihin ni Jesus? Kaya sa susunod na mga araw, maririnig natin sa ating ebanghelyo patungkol kay Jesus bilang tinapay ng buhay. Kaya ano ang matutunan natin ngayong araw? Si Jesus lang ang makakapawi ng ating kagutuman dito sa mundo. At sa banal na misa natin ito, mahanap itong pagkakataon. Now in silence we pray. Dearest Lord, fill our emptiness within. Satisfy our hungers in this life, now and forever. Amen.